Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, sa pamamagitan po ng Presidential Proclamation No. 33 noong 1989, itinalaga ang buwan ng Mayo bilang Farmers and Fisher Folk Month. Isang dekada na natin itong ginugunita. Pero masaya na kaya ang ating mga magsasaka, ang ating mga mangingisda. Abay nananatiling pinakamahirap po ang mga sektor sa bansa ng mga magsasaka at mangingisda. Sa datos lamang ng Philippine Statistics Authority o PSA noong 2023, ang poverty incidence o ang antas ng kahirapan sa mga magsasaka ay nasa 27% at 27.4% naman sa mga mangingisda. Katumbas ito ng halos 3 sa bawat 10 Pilipinong magsasaka at mangingisda. Kaya mahalagang maipasa na ang mga panukalang batas na layong iangat ang kalagayan ng mga magsasaka at mangingisda. Para sa mga magsasaka, gayon din sa iba't ibang sektor, may tuturing na tagumpay ang pag-usad ng National Land Use Act o NLUA sa mababang kapulungan ng Kongreso. Mahigit 3 dekada na mula ng unang ipinanukala ang NLUA sa Kongreso. Layunin po ng National Land Use Act na siguraduhing maayos na nagagamit ang ating mga lupa para maiwasan ang mga illegal land conversion na pangunahing bumibiktima sa mga magsasaka natin. Karaniwan ng nagiging subdivision o nabibili ng mga land developers ang kanilang mga sakahan. Noong 1 linggo, nakalampas na sa third and final reading ang NLUA. Antabayanan natin kung uusad din ang bersyon nito sa Senado. Malaking hamon ang pagkasabatas ng NLUA dahil maraming kongresista at senador ang may personal na interes pagdating sa usapin ng lupa dahil ito ang kanilang negosyo at pangunahing ari-arian. Noong 1 linggo rin, inihain ng Akbayan Party List at ni Dinagat Island Representative Kakabag-aw ang 3 panukalang batas upang protektahan at palakasin ang kabuhayan ng mga mangingisda. Una ay ang Bantay Dagat, Yaman Local Act na layong palakasin ang kontrol ng mga lokal na pamahalaan at maliliit na mangingisda sa municipal waters o ang karagatang sakop ng 15 kilometro mula sa baybayin at suportahan ang hindi mapaminsalang pangingisda. Isinusulong naman ng Batas Alon o Security of Tenure for Fisher Folk and Fisher Workers Act ang seguridad ng mga manggagawang mangingisda sa pamamagitan ng pagsisigurong may patas silang sahod, may proteksyon sa panahon ng pagkakasakit o pagkawala ng kanilang kabuhayan. Tama yan, kapanalig. Hangad namang protektahan ng kasaganaan sa Baybayin Act ang mga komunidad sa baybayin at siguraduhin ang tirahan ng mga mangingisda. Paliwanag ng mga nagsusulong ng mga batas na ito, bahagi ang mga ito panawagan para sa katarungang panlipunan. Tunay na tema ng Catholic Social Teaching. Ayon po sa awit 82:3, bigyan ninyo ng katarungan ang mga dukha, ang mga ulila. Ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga may hirap at ng mga inaapi. Kapanalig, pangunahin sa mga panlipunang turo ng Santa Iglesia o Catholic Social Teaching ang pagkiling sa mga dukha at isinasantabi sa lipunan. Meron nga po tayong preferential option for the poor. Nakabatay ito sa malalim na pagkapalangan ng ating pananampalataya sa dignidad ng bawat tao. Kakabit ng paggalang sa dignidad ng lahat ay ang pagsusulong sa karapatan ng bawat sektor. Ibig sabihin po, bahagi ng ating tungkulin bilang Kristiyano ang pagkilos para makamit ng bawat isa ang nararapat sa kanila. At mangyayari ito kung sasali po tayo sa pagbubuo ng isang makatarungang lipunan, pinagaharian ng Diyos at pinaglilingkuran ng pamahalaan. Kaya mahalaga kapanalig ang mga reformang inihahain ngayon sa Kongreso para sa kapakinabangan ng mga magsasaka
mangingisda. Maraming kailangang ayusin sa pagpapatupad ng mga kasalukuyang batas, pero may dagdag na benepisyo ang pagsa batas ng mga panukalang tinatalakay natin. Hakbang ang mga ito tungo sa tunay na pagbabago para sa pinakamahirap nating kababayan. Kaya kapanalig, hindi matatapos sa Farmers and Fisher Folks Month ang laban para makamit natin ang isang makatarungang lipunan. Bantayan natin, vigilance, ang mga panukalang batas at suportahan ang panawagan ng mga magsasaka, mangingisda, hanggang maisabatas at maipatupad ang mga ito. Naway makapag-ambag tayo sa ating maaabot para sa tunay na ikasasaya ng mga magsasaka at mangingisda. Bilang Kristiyano, bilang isang bansang Kristiyano, tunay pong nakakahiya at nakaka-iskandalo yung nagpapakain sa atin. Ang pinakamahirap sa atin. Magsasaka, mangingisda. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.